At sa kabila ng posibleng kaharaping panganib doon, nakatutok pa rin ang buong pwersa ng GMA News para ihatid ang mga pinakasariwang balita. Nasa Barangay Rio Hondo, si Chino Gaston, si Gigi Manicad magmumulat live mula sa Barangay Zone 3, Governor Lim Avenue. Kasama rin niya noon si Ramay Rina, nakapwesto naman si Ian Cruz sa Governor Canons Avenue, Barangay Kanila at si Ate Rieta. Nakatutok sa sitwasyon ng libo-libong evacuees, yung mga nagsilikas sa paliwasang Dansan. Sa Magdang Kalipo, Luzon, Visayas at Mindanao, sa ikalimang araw ng sagupuan ng militar at ang pakto ng MNLF sa lungsod ng Zamboanga, sa pilitan ng pinalikas ang mga residente sa 5 barangay na naiipit sa kaguluhan. Gutom at takot ang nararanasan ng ilan sa mga sibilyan. Ilang araw na rin silang walang makain. Mula sa Barangay Rio Hondo, sa mismong lungsod ng Zamboanga. Nakatutok, si Chino Gaston, Chino. Well, narito nga tayo sa dalampasigan ng Zamboanga City kung saan kasulukuyang tanaw natin yung napakalaking sunog na tumutupok sa ilang bahagi ng Santa Barbara at Barangay Rio Hondo. At mabuti na lang, Mel Mike, na bahagi yung dalawang barangay sa ilang barangay kung saan ipinatupad ng pamunuan ng Zamboanga City ang forced evacuation o sa pilitang paglikas kanina umaga. Dahan-dahang residente mula sa Barangay Mariki at Rio Hondo ang biglang nag-alisan sa kanilang mga bahay. Ipinagutos na kasi ng Zamboanga City Council ang forced evacuation sa 5 barangay upang hindi na makipit sa labanan ng mga residente. Gamit ang mahabang hagdan, kanya-kanyang akyat sa dump truck na magdadala sa kanila sa evacuation center. Ang mga sanggol dahan-dahang inabot ng kanilang mga ina sa mga naghihintay na kamay sa taas ng truck. Biglang nanghina at hinimatay ang babae nito. Bukod sa matinding init, ilang araw na raw kasing hindi siya kumakain. Ano ba nangyari sa kanya? Bigla na lang nakulang kasi. Ganon. Sabay-sabay kami nag-alis. Natakot kami. Sa gitna ng matinding sikat ng araw, kitang-kita ang pagkauhaw. Kaya kanya-kanyang salok mula sa hose ng tubig. Isa-isa namang hininga ng ID at prueba ng pagkakakilanlan ang mga lalaking evacuee. Tinidiyak daw ng mga pulis na walang bumanong miyembro ng MNLF sa mga naglilikasang residente. Ang mga pinagdudahang lalaki dinala sa police station para imbestigahan. Mistulang ghost town naman ang kanilang iniwang komunidad. Dakong tanghali, nagsimula ang putukan malapit sa Rio Hondo. Ang ilang natirang evacuee halos mag-aaway na para magkasya sa nag-iisang pick-up sa gitna ng bakbakan. Pero ilang segundo lang, bakas ang takot sa mukha ng mga evacuees. Dito na nagtakbuhan ang mga sundalo. Nagpwestuhan ang mga sniper at nagpakawala ng mortar ang mga sundalo laban sa mga MNLF na lumalapit umano sa lugar. Bandang hapon, isang sunog ang sumiklab. Kitang-kita ang makapal na usok nito. Ang bumbero tumuloy sa sunog sa Barangay Mariki at Barangay Rio Hondo kahit nagbabagsakan pa ang mortar sa tagiliran. Kaninang umaga sa Barangay Santa Barbara, kaya rin ang putok ng snipers. Kaya naman ang mga empleyado ng bagong ito, ineskortan ng maraming sundalo habang naglalabas ng pera para mailipat sa ibang sangay. Hanggang sa mga sandaling ito ay naririnig para rin natin mula sa ating pwesto yung panakanakang putok. Mula na dito sa may Fort Pilar kung saan nakapwesto yung ilang nating mga sundalo. At may pinapaputukan sila dito sa bahagi ng karagatan. Partikular dito sa may Mariki area na sinasabing ayon na rin sa ilang source na nakausap natin na ginagamit daw na rota itong ilang tumatatas na MNLF. Napansin nga natin kanina yung may mga malalaking barko ng Philippine Navy ang lumapit sa dalampasigan para sitahin ito. At Mel, isa sa mga katakataka nakita natin kanina dito sa kalangitan ng Zamboanga City ay yung
Yan, yung pwede na rin siguro natin tawaging unidentified flying object na nakikita nyo sa inyong screen ngayon na tila mukhang maliit na eroplano at umuugong. Mel, kinukumpirma pa natin sa AFP kung anong klase o uri ng eroplano itong lumilipad dito. Bagamat, alam mo Mel, hindi naman ako expert sa military hardware, pero nakapagbasa din tayo at wari ko at sa pagtataya ko, ito'y isang drone, yung tinatawag na maliliit na eroplano na walang piloto at pinapalipad lamang via remote control at ginagamit ito either para mag-surveillance at o maglaglag ng mga bomba, no? At ilang bansa lang na mayayaman ang gumagamit nito sa kasulukuyan. So kanina pa ito umiikot, Mel, mula nung hapon,